Ang ano sir, pinakamahirap na encounter na naranasan ko sir sa aking experience, yung ma-encounter namin yung mga tauhan ng mga local leaders sir. So, ang time na yun sir, dyan kami nagpapahinga sa Barangay Pagengan. Sabihan kami na may papasok na sundalo. Which is, napag-alaman namin sir, na hindi pala sundalo, kundi mga tauhan ng mga local leaders. Explain mo nga, sige sige, ako na nga magsabi. Local leader kasi mix-mix na to. May mga politiko, may ano. Pero, Yes sir. anong klaseng mga tao yung mga tao nila? So, kasi sa Luzon kasi ang tawag dyan, goons o whatever. Pero dito kasi yung local leader, dito, mahahaba yung baril. Dito payabangan, dito Yes, sir. tohanan to eh. Totohanan. O sige nga. So yung ano nila sir, buo, lahat ng mga tao nila sir, dala talaga nila. So, mix to mga dating Mix. abusaya. Wala pa sir, nung panahon na yun sir, wala pang abusayap, dating abusayap sa kanila. So, puro ano to mga... Yung iba sir, dating eminilip. Yun sir. So, kasintapang nyo. So yes sir. So yun din kasi ang nakakaano sa amin sir eh. Kumbaga, nakakamatch. Nalalaman kasi kung ano yung strategy namin, nalalaman kung ano yung movement namin, saka saan yung ground namin. Kasi yun talaga ka-match nyo. Ang sundalo kasi hindi nila alam lahat yung Kasi galaw nyo. ang sundalo kasi sir, isa, yung area, hindi kabisado. Pangalawa sir, pagod, maglalakad. So yung kalaban mo is nakapagpahinga, kape-kape lang eh. So yung sundalo, pagod na darating sa area nyo. So, mas lamang ka dun. Ganun pala yung ano nyo, na alam mo nyo yung sundalo, may dala-dalang rasyon ng Yes, 7 days. Yes, sir. Kaya, laging galawan ng ASD, sir, is ambush. Kasi, pagod yan lahat eh. Yung hindi ka pa nakapagpahinga, matutuwa ang ASD, sir, pag yung sabihin natin na, andyan may operation, naglakad na. Matutuwa ang ASD. Dahil, alam nila, pagdating sa area, pagod lahat ng kalaban. So kahit na may lakas sila sir, magpaputok na lang. So mawawala yung presence of mind nila. Kaya Kasi karamihan, pagod sa kalalakad, kabubuhat ng rasyon. yes sir, kaya karamihan sir na nangyayari, ambush talaga. Ganon. Bihira ka lang maka-encounter ng hindi ambush. Bihira ka lang din maka-encounter na yung na-ambush is ASG. Ma-ambush mo yung ASG pag isa-isa lang. Yun sir. Ganon pala yung ano niyan. Sir. Ang match nyo pala talaga itong mga tao ng mga local Yes, sir. leaders dahil Sir. doon sir, nung nagano kami sir, nagka-encounter na kami. Siguro mga 5 AM. Pag ano namin sir, alam namin na may papasok na. So yung akin sir, nung time na yun, hindi ko pa alam na tauhan ng local governments. Ang akala Gano'ng kadami kaya? marami sir, kasi buong basilan eh. Talagang, Yes, kasi anong mission nila para i-wipe out talaga kayo? I-wipe out kami sir kasi may mga hinahabol din na kidnap na bata. Pero nung time na yun, wala sa amin. Hindi rin kami may kidnap. Maraming beses sir na pinagbintangan yung ESG na wala naman. Hindi naman. So nung pagpasok nila sir, ang info sa amin, pulis tsaka sundalo. So ngayon, nagkandak ako ng ambush sir sa daan ng mga posibleng daanan ng sundalo. So nung nag-ambush ako sir, yung sila NJ naman, sa kabila naman nag-ambush. So ang kasama ko sir, 6 kami. So sabi ni Commander Uzi, saan tayo? Sabi niya, Pad. Sabi ko, dito na tayong lahat. Sabi ko, hindi kaya ikaw ang magplano. Hindi, sabi niya, kasi ikaw yung sanay. Mas sanay ka, sabi niya. Ikaw yung commander eh. Sabi niya, hindi, kahit na commander ako, mas sanay ka. Tsaka magkapatid din naman tayo eh. Sabi ko, sige. So, ang gagawin natin, saan ba yung daanan ng mga sundalo dito? Sabi niya, dyan lang. Meron naman dito. Sabi ko, dito kami, dyan ka. Saan yung siguradong dadaanan niya? Sabi niya, dyan. So, dito ako, sabi ko. Sabi ko ganun. So, dito ako sir nagantay. Pag-antay ko, pag wala pang inom ng kahit na ano na yun sir. Kape or kahit na ano, wala. May nakita na nga ako sir. Madilim pa kasi. Kumbaga yung sa may kakahuyan, sabi ng kasama ko, kalabog,
Pad, may sundalo. Tinignan ko, sir. Pumunta ko dun. Pero nakaambus na yun kami. 6 lang kayo. 3 lang kami yung sa area dito, sir. Tapos 3 sa 3 kabila. naman sa kabila. Pero malayo kami, sir. Mga 100 meters yung kabila naman. Wala na yun. 3 lang kayo. Medyo talagang kwan yan. Outnumber talaga kami, sir. Oo. Pero ang ano namin dun, sir, dahil ambus. Sigurado, mamamatay talaga yung maambus namin. Kahit na mapatay kami, yun kasi ang pumasok sa amin, sir. Kasi nga, kakaunti lang kami. Ang grupo lang kasi ni NJ ang nandun, sir, eh. Grupo lang ni NJ lahat ang nandun. Siguro, mga 15 to 20 lang kami nung time na yun. So, yun ang nangyari, sir. Kaya kalat-kalat kami. Pagdating nung, sir, nung sundalo, sabi ko, hindi sundalo. Pagka yan yung magre-reinforce sa atin. Sabi niya, walang magre-reinforce ng umaga. Dapat sabi niya, kagabi pa yan kung reinforce. Sabi ko, baka nadiliman lang kasi umiwas sa mga sundalo kasi marami ng sundalo. Ngayon, sir, yung kasama kong si Joaquin, tumakbo. Tumakbo kagad. Sabi niya, sundalo eh. Tinignan ko ng maayos. Sabi ko, hindi. So, nagtanong ako. Lumabas ako, sir, kung saan na kami nag-ambush. Tinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, sino yan? Ang ibig sabihin nun, tinanong ko siya, sino yan? So, rinig din nila NJ yung pagtatanong ko na yun kasi malakas nga eh. Ngayon, 3 beses kong tinanong, sir, binugahan na kami. Pinaputokan na. Direct hit, sir, yung nangyari kaagad. Nasa unahan. Pero hindi namatay yung kasama ko, sir, nung time na yun. Ngayon, sir, yung sa akin, sabi ko, sige, magbo-volume fire din ako. Kasi akala ko, sundalo pa rin eh. Yung guide lang nila yung Muslim. Pumunta na ako, sir. Pinuli automatic ko yung M16 ko. Stopid, sir. Doon pumasok yung takot ko. Aray ko po. Paglabas ko ng sir, yung sa akin, assault na yun, sir. Kasi nag-command na ako ng assault. Yung kasama ko dito. Dadalaw lang naman na kayo. Dalawa na lang kami. So, yung sa amin, sir, pakamatay na yun. Yung magsabir na, sikat kasi kami, sir, eh, sa pagkakaintindi namin. Sikat kung mamatay ka sa ganung encounter. Na yung parang alam mong may pukpukan na ganon, sikat ka sa... Yes, sir. Kung pagkamatay mo... Yan, sir. Hindi yun basta-basta mawala. Sabi niya, si namatay ng dahil sa encounter na yun. Yun, kumbaga, hindi, sabi niya, sahid. Ganun. Yun ang pinakamahalaga sa amin, sir. Mamatay sa ganun. Sa ganun na yung pukpukan, hindi yung Yes, sir. Yung encounter niya talaga. Ngayon, sir, ang naging ko dun, pagkaputok ko ng baril ko, sir, ayaw niyang i-automatic, pero pag single, puputok. Umatras ako ulit, sir. Pag atras ko, may konting ganyan, sir. Dumapa ako dun. Sabi ko, putangin na mamamatay pala ako dito kaagad. Na wala akong mapatay. Ganon yung nasa isip ko. Sabi ko, sige, pag assault nila dito, may mapatay ako kahit isa, agawin ko yung baril niya, makakaganti pa ako kahit na mga 5 or 2, makakapatay pa ako. Yun ang nasa isip ko, sir. Hindi na umabot sa point na yun, sir. Nagpaputok na sila NJ, nagpaputok na si Commander Uzi. So nagkaroon ako ng way, maka-exit. So, nag-exit ako dito, sir. Kasi kami yung first encounter, eh. Pero alam nyo na hindi army yon. Alam nyo hindi sundalo yon. Hindi, sir. Ang pagkakaalam pa namin, sir, is sundalo talaga, tsaka pulis. Yun, sir, ang pagkakaalam ko. Ngayon, sir, pag namin, sir, yung bala kasi ng mga tauhan nila, sir, is yung M203. Kala mo, parang ulan, yung non-stop. May magagaling kayo sa ganun eh. Magaling ang 203 nyo eh. Sobra, sir, yung sabi ko parang hindi nga, nakapag-isip nga ako, sir, eh. Yung sundalo hindi naman masyadong ganito eh. Kasi yung sundalo, sir, pagka nagpaputok, yung automatic, tapos pa isa-isa. Kaya malalaman mo yung iba rin. Eh yun, sir, mga isang tao lang yung nagpapaputok, ang dami na. Kaya yun, nagkasira-sira din yung mga M203 nila. Pero naging kaibigan ko yun, sir. Nung nagkita na kami, yung sila Ustad Gulam, siya pala mismo ang naging nakaharap ko nung time na yun. Pero ka na nun, ha? Kamatayan na rin sa'yo. Kamatayan na rin. Kaya yung pumasok sa isip ko dun, sir, magpakamatay na lang din. Kasi no choice na eh. Wala na akong ibang way. Kasi sabi ko, mamamatay din naman ako. Mas maganda, antayin ko na lang dito.
Magkaganti pa ako kaysa lumusob ako doon. Yun ang nasa isip ko, sir. Kasi binata pa naman ako ng time na yun, sir. Hindi. Hindi na. May isa na pala akong anak. Mo, eh. May anak na ako. May anak ka na, yung panganay ko na. So noon, naka-atras ka nga. Naka-atras ako, sir, nang dahil gumanti na sila, Commander Uzi. Tsaka hinatak na ako nung kasamahan ko, sir, yung nasa MI na ngayon. Sabi niya, withdraw na tayo. Pwede na. Wala nang putok papunta sa atin. Sabi ko, sige. So yun, sir. Ka-withdraw kami. So pagka-withdraw namin, sir, parang sinabi na sige sabay ka mag-withdraw. Nagkita kami kaagad ni Commander Uzi. Sabi na, nasan kaya yung mga kasama natin? Nawala kami sa kasama namin, sir. Kaya ang ginawa namin, sir, bumalik lang kami sa Sitio Baungilan, under ng Akbar yun. Doon kami tumambay, nag-antay, sabi namin, kung papasok talaga dito yung mga sundalo na yan, edi budahan natin ulit. Hanggang sa dumating na rin sila MJ, sir. Tapos sila FI, nagtawag na rin, gusto na rin mag-reinforce dito. Pero may gera na rin sila doon. Nakapag-gera na rin sila. Pero doon ka kinabahan dahil alam mong kamatch mo talaga. Alam nila yung tactics nyo. Yes, sir. Nung sinabi na ni NJ na, sabi niya, hindi sundalo yung kalaban natin, kundi mga local government, tauhan ng mga local governments. Sabi ko, kaya pala ang gagaling niya. Yun. Kasi walang pagod, sir, eh. Parang hindi mo yung sa laban nyo na pagod sila. Parang wala. Sige nga, anong style naman nila na yung tipong, iba nga sundalo kasi may package, sila wala. Wala. Anong style nila na alam mong kamatch nyo sila? Kasi yung sa kanila kasi, sir, bihira kang makikita yung mag-drop, yung putok nila na sa isang lugar. Yung puputok sila na nandyan lang sa isang lugar. Bihira mong maano yun. Kasi anong style nila? Yung paiba-iba sila ng putok. Kahit na sabihin natin marami na sila, pero lahat yun, sir, paiba-iba ng putok. Ganon din naman Abu Sayyaf, di ba? Yes, sir. Ganon din yung Abu Sayyaf. Ganon din ang MI. Ganon din yung MI, sir. Actually, sige nga, kwentuhan nga tayo ng tactics. Yung sa MI, sir, sa MI, may mga yan sila kasi nga may mga training na rin. Sa Abu Sayyaf, sir, walang tactics talaga dyan. Medyo ang hirap tanggapin yan, eh. Pero sige nga, ikwento mo nga na walang tactics talaga yung yan. Sa Abu Sayyaf, sir, kumbaga ako, Abu Sayyaf ako, sir. Yung command ng leader, okay ka lang dyan? Ganon ang yes, sir. Command ng leader. Ganon lang yung tatanungin sa'yo. Ang command niya, assault or withdraw or okay ka lang. Ano yung sabihin ng, tatlo lang pala yung command nyo? Yes, sir. Okay ka lang, withdraw, assault. Assault. Ano yung okay ka lang? Kung wala bang tama sa inyo o kung maayos lang ba yung area mo sa kinaroroonan mo. Tapos yung gagawin namin, sir, kung ano yung maisip namin, yun lang din. Walang command dun. Kaya yung iba, sir, pag sinabing assault, yung iba nag-assault kahit nasa likuran na. Kaya may mga na-aksidente sa kasamahan namin kasi may bumabaril din sa likuran. Hindi niya alam na may kasama na kami sa unahan. So, ibig sabihin, hindi ganun ka-organized talaga yung mga banat nyo? Hindi. Hindi organized talaga, sir. Kasi maraming na-aksidente, sir. So, puhunan, tapang talaga? Tapang talaga, sir. Naalala mo, sir, yung panahon ng Marines? Ang unang nag-open ng gera na yun is Abu Sayyaf. Kaya maraming nainis sa Abu Sayyaf. Sa Kurilem to? Sa sir, yung sa Ginanta. Nandun ka? Dito ako sa sir, sa Libby. Pero ikwento mo ngayon pagkaalam mo nun yung yun. Mga 2009 din kasi yun eh. Ang pagkakaalam ko, sir, yung uncle namin, yung kasama dun. Siya yung pinakaunang nag-surrender sa grupo namin. Yung si Jan Jamiri. Siya pinakaunang nag-surrender. Tapos, malaki pala ang Jamiri. Ang dami pala ng Jamiri na family, no? Family, yes, sir. So, siya yung pinakaunang nag-surrender sa amin, sa grupo namin. Naging ASD talaga siya, sir. Kasi nga, sabay na kami. Doon na kaming lahat. Pero yung kasagaran kasi, alam namin yung connection ni Jan sa yung panig niya talaga is military. So, nung time na yun, tinanggap namin siya doon. Kasi nga, uncle namin. Uncle ni NJ. So, okay kami. Pero nung nag-surrender siya, nainis si NJ sa kanya. Tsaka kinumbins niya pa si NJ. Nainis talaga si NJ doon. Kasi nga, kung kumbinsihin mo, buo yung loob sa jihad eh. Kahit nga ako sila nung time na yun, ayaw talaga namin. Ayaw namin.
Pero ang ginawa ko, sir, hinatid ko pa rin yung uncle namin papuntang Bono, Dagaw. Kasi doon siya inano ni Jiggy Manikad. Doon siya tinanggap. So, yun. So, nawala na kami ng tiwala sa kanya. Nawalan na. So, pumasok siya dito sa amin, nakipag-coordinate sa mga kidnap or mga ganun. Kasi siya yung way. Kasi nga, uncle namin siya, Uncle Sen NJ. Hanggang sa nakilala na rin yung pangalan ko nung time na yun, sir. So, pumapasok siya. Wala kaming kumpiyansa sa kanya. Kaya sa situation ko ngayon, alam ko kung ano yung nararamdaman ng nasa taas. Kasi naramdaman ko na rin noon. Anong nararamdaman sa taas? Yung wala kang tiwala sa nag-surrender na tao. Like sa'yo ngayon? Yes, sir. Yun. Kaya nga nung ano na yun, sir, is laking pasasalamat ko nga. Tinanggap pa ako ng dating kasamahan ko noon eh. May tiwala pa sila sa akin, buo pa yung loob nila. Kailan yun yung sinasabi mong si Doktor? Yes, sir. Doon na nawala. Pero ngayon talagang sundalo ka na talaga. Sundalo na ako ngayon, sir. Pero sa ngayon na sundalo na talaga ako, sir, ni isa, wala na talagang magtitiwala sa akin. Kahit na sabihin natin pamilya ko, sir. First cousin ko nga ayaw makipag-usap sa akin. Ngayon? Yes, sir. What more pa kaya yung makipagkita? Makipag-usap lang kahit sa cellphone, sir, ayaw. Pero hindi ko naman sila pinipilit. Kasi yung clan nyo talaga, Mujahideen clan talaga siya. Yes, sir. Anong pangalan ng clan nyo? Jamiri clan. Family Jamiri, sir. Talagang Mujahideen family. Yes, sir. Yun, mula sa ninuno pa namin, sir, ganun na talaga. Eh di ganun din ang trato nila kay NJ ngayon. Yes, sir. Pero hindi lang masyado kay NJ kasi nga, wala namang ginawa si NJ na pwede nilang anuhin kay NJ. Nagiging ano lang si NJ, sir, nang dahil sa akin. Kasi nga, parang kapatid niya ako, sir, eh. So parang pareho sila. Yes, sir. Ganun yung iisipin ng iba. Hindi rin sila magtitiwala kay NJ kasi nga, isa lang kami ni NJ. Kaya kung ano yung ano nito ni NJ, ganun din ang gagawin ni Pahad. So, ganun din yung gagawin ni NJ. Hindi the other way around na si Pahad, itong gusto ni Pahad, susundin siya ni NJ. Parang gano'n na rin yun. Parang gano'n na rin, sir. So kahit nasabihin natin, iba yung nasa isip ni NJ. Pero yung respeto nila kay NJ sir, nandyan pa rin. Respeto na lang as dating leader. Nandyan pa rin yung respeto nila. Pero yung tiwala, sir, wala na. Pati kay NJ, wala na? Yes, sir. Yung respeto na lang. Hindi naman nila hinahanting si NJ, pero yung tiwala is wala na. Ganon pala yung galaw ng utak, no? Ng yes, sir. Ako nga, sir, kahit na sabihin natin yung mga surrenderist din na parehas ko, may mga hindi rin nagtitiwala sa akin. Pa rin? Yes, sir. Dahil? Pumapatay daw kasi ako, sir, eh. Yun nga yung si Doktor. Yes, sir. Pero hindi ko naman ako pumapatay ng walang kasalanan, sir. Yung sa akin lang, sir, kung ano yung trabaho ko as AFP, yun lang din ginagawa ko. So ngayon kasi pumasok na, ikaw kasi una kong former Abu Sayyaf na sundalo na talagang kumbinsido na eh. Kasi yung iba, kafgu, ano pa eh. Ikaw kasi may ranggo ka na eh. Yung kafgu kasi kaa pa lang siya eh. Ikaw kasi PFC ka na, magiging corporal ka, magiging sarhento ka eh. Kaya siguro kami, sir, sir, yung nabigyan ng totoong buhay din sa labas na, sir, yung pagbabagong buhay na namin. Kasi before kami mag-surrender, sir, nung nag-usap kami ni NJ, sabi niya, wala na tayong balikan. Once na lumabas tayo, nag-surrender tayo, magsusurrender na talaga tayo. Kasi yung iba, sir, yung mga baril, pinapalitan, o di kaya mga sirang baril yung dadalhin. Sa grupo namin, sir, kung ano yung gamit naming baril, yun talaga ang isinurrender. Binaba nyo? Yes, sir. Binaba namin. Kasi ang nasa isip namin, hindi na kami babalik pang muli sa kung ano kami noon. Yun. Kaya nung nag-ano kami, sir, na kapag surrender na kami, inisip ko talaga kung ano yung magiging buhay ko. So pagdating ko dito sa tuburan, sir, muntik kong maisip na mas maganda pa yung dating buhay ko. Dahil, anong pressure sa'yo na nun? Pamilya, sir, eh. Yung kahirapan. Tsaka, hindi ako marunong magbalanse.
Pero naano ko yun, sir, nung iniwan ako ng nag-handle sa akin. Nung siyempre na-destino na siya ng ibang lugar, sir. Tapos nung time na yun, hindi pa naman ako ka-sir. So wala pa akong kita. Oo. Tapos yung mga extortion ko, wala na rin yung mga extortion din kasi nga wala na kaming grupo. So wala nang takot sa amin. So, kasi ang extortion lang gumagana pag takot sila sa inyo. Yes, sir. Yun. Pagtakot. So, nawala yung mga extortion na ganun, sir. Kasi nga, wala nang grupo. No, kung noon, sir, na ASG kami, isang message ko maghingi ako ng 100K, 100K kagad ang ibibigay. Kung sabihin ko, kailangan ko bukas, bukas talaga. Ganun katakot din yung tao? Yes, sir. Kung sabihin namin na 500K ang kailangan ng grupo, 500K talaga. Ilang taon mo ginawa yun? Matagal-tagal din, sir. Since 2011. Yun. Halos tuloy-tuloy, yun din ang trabaho mo kahit nasa loob ka na? Yes, sir. Yun ang ano namin, sir. Naging runner mo si Hamudi na lang? Siya mo din na lang, sir. Ikaw na lang taga-text? Ako na lang, yes, sir. Parang, siya na lang yung pumupunta talaga sa mga pick-up, sir. Tapos kung may mga palagyan ako ng mga IED, which is yung IED, sir, galing kay NJ. So, pagka may mga ganun, lalagay ko lang yun. Pero, hindi ko talaga, never talaga akong nagpasabog, sir. Yung ano ko lang, panakot lang. Yung IED nga namin, sir, pagkakuha namin, dinala ko sa Baungilan. Pagbukas niya, NJ, basa na lahat. Nilagay ko kasi, sir, sa tapahan. So, napasukan ng tubig, basa lahat. So, paano na lang siya puputok? Sabi ko, hindi ko matansya, sir, eh. Kasi nung 2016, sir, actually, nag-aaral ako. Kinontinue ko yung pag-aaral ko. Pero wala pa akong kasiguraduhan na magsusurrender kami. O di kaya may kapatawaran pa sa aming mga ASG. Yung pumasok lang sa isip ko, ba't ako nag-aaral? Sabi ko, mas maganda, may profession ako. Kahit na sabihin natin ASG ako, may time, makakatakas ako dito sa Pilipinas. Punta ko ng ibang bansa, at least graduate ako. Yun yung naging pangarap mo na? Yun yung naging pangarap ko na, sir. Pero nung nag-surrender kami na, bago ang pangarap ko na yun, mas naging maganda, sir. Dahil nung nag-usap kami dito ni na Sir Almodovar, sir, sabi ni Sir Almodovar, bago ka na talaga. Okay ka na. Sabi ko, ang ganda talaga, ang gwapong tignan ng mga sundalo. Gwapong tignan, yung macho, ganun. Sabi ko, ang tibay eh. Kasi kino-compare ko sa sarili ko, tsaka yung sa mga leader ko. Ito sabi ko, first time kong makakita ng leader ng sundalo eh. Kina Monching. Yes, sir. Cool naman. Yes, sir. Yun nga, sir. Tsaka yung astig talaga, sir. No? Astig talaga yung mga yun. Astig. Sabi ko, ganito pala yung leader. Pero alam mo, sir, yung pinangarap ko maging opisyal, sabi ko, may chance. Pero nung nagkapag ano na, sir, hindi pala kaya. Hindi talaga kaya. Pero sir, nung nag-ano dito, doon ko na kinausap si Sir Sales. Pero hindi pa ako kapgo doon, sir. Pinalitan na kasi siya ni Sir Almodovar. Wala kasi akong tawad sa support ng mga AFP, sir, sa aming mga surrenderies. Yung naipakita kasi sa amin, sir, kung gusto lang namin magbagong buhay, nandyan sila nakaagapay sa likod namin. Yung suporta nila, sir, walang, ano, sir, yung tunay talaga, yung totoo talaga. Kung ano yung suporta na pinangako, yun talagang gagawin. Yun naman yung napatunayan Yun naman ang napatunayan ko rin, sir. So ngayon, sir, nung habang nag-uusap kami ni Sir Sales, dito lang din yun, sir. Dito tayo sa dating kampo nila. Sabi ko, sir, pwede mo ba akong tulungan makapagsundalo? Pwede, pero kailangan may accomplishment eh. Tsaka may way ako na matulungan ka. Ganun ba? Kasi ang pagkakaintindi ko doon, sir, noon, once na nag-surrender ka, automatic pwede kang humingi kung ano yung gusto mo. Which is, mali pala yung mindset na yun, sir. Hindi pala ganun na pag nag-surrender ka, pwede mong hilingin na ipasundalo mo lang ako. Hindi pala. So ngayon, sir, nung nasa brigade na ako, sir, nung nakuha ako ni Sir Uy, hanggang sa nalipat na ako papunta kay Sir Gobway, naging kaa na ako, sir. So, sa pagiging kaa ko, sir, naisip ko, mas maganda maging sundalo. So, kinausap ko yung handler ko, sir, yung nag-handler sa akin, sir. Sabi ko, Brad, kasi Brad ng tawag niya eh. Yung respeto, sir, nandun pa rin eh. Kahit nasabihin natin, sundalo siya, to sa ako mababang tao, nandun pa rin yung respeto niya sa amin, sir. Yung pinapahalaga niya kami. Yung si
jeep. Body ko yun, sir. Pinapahalagahan niya yung ano ko, sir, eh. Yung bang, pag may nagawa ako, lumilihis konti yung pag-iisip ko. Sabi niya, Brad, mali yan. Meron talaga. Importante kasi yun, eh, di ba, Yes, na may sir. alalay talaga May sa alalay. Yun ang laking pasasalamat ko rin, sir, nang dahil sa kanya. Sir. Yung pag-alalay niya sa akin, sir, di ako nalihis ng landas ulit, sir. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, Brad, tulungan mo ako paano ako maging sundalo. So tinulungan niya ako, sir. Ang tulong niya sa akin, pinakuha niya lahat ng papeles ko, yung TOR ko, lahat, birth certificate, which is kompleto naman ako, sir. Sabi niya, mag-exam ka. May APSAT. So, sa talagang dumaan ka rin pala talaga. Yes, sir. Kuwan. Pero unang attempt ko sa APSAT, sir, siyempre, dating ESG, wala nang review yun. Tapos hindi ko na alam kung paano. Yung alam mo. Yes, sir, ibang tactics na. So pag-exam ko, sir, wala talaga. Hindi ako pumasa. Bagsak ako. So ngayon, sabi ko, nag-loss-off ako doon, sir. Kung hindi na pala ako magiging sundalo. Ang pangarap ko pa naman, maging isang opisyal kasi college graduate nga. Ngayon, sir, pinapunta ako sa, sir, sa Pagadian. Sabi ni Sir Gobway, may kota ng, sundalo. So, mga 2 taon akong nag-antay doon, sir. 2 taon hanggang sa nakapag-training na nga ako, sir. Pero akala ko nung una, sir, yung training is easy lang. May special treatment ka. Wala. Oo. Tusok ulo ka pala. Pagdating doon, sir, yung bang, ang hirap, sir, ang hirap. Alam mo, sir, yung nakayanan ko, bale 3 months. Pagka 3 months, sir, nabali na yung utak ko. Sabi ko, dun sa amin, ako yung sinusunod eh. Yun ang pumasok sa isip ko. Sabi ko, tapos dito, tanjakan ka, panlublob. Anong training to? Diba? Ayoko nang magsundalo. Pero alam ng mga kasama, mga batching mo, batching ang tawag. Alam Yung iba, sir, hindi pa. Hindi pa. Bago lang nila nalaman, sir, yung tumakas na ako, sir. Tumakas ka? Yes, sir. Hindi ko kasi kaya talaga, sir. Doon nabali yung utak ko, sir. Yung sa magpa-hospital ako, sir. Biri-biri lang. Biri-biri. Tapos, lumabas lahat ng sakit ko, sir. Nagkaalmuranas ako doon. Eh, sabi ko, putang na dito ako mamamatay eh. Sa training na to. Yung kain mo, lagi kang gutom. Sabi ko, ayoko na. Bakit? Kaya sanay ka naman sa Abu Sayyaf na gano'n. Yun nga, sir. Pero iba kasi yung sa Abu Sayyaf, sir. Eh. Hindi ka pagod kahit gutom. Ay, hindi kasi ito, doble. Pagod ka, gutom pa. So, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi, wag mong gawin yan. Isipin mo, 2 na yung anak natin. Pamilya natin. Ano na lang magiging kinabukasan nila. Kung aalis ka dyan, hindi ka makakagraduate, babalik ka sa pagiging Abu Sayyaf. Ganon. Ganon yung... Misis mo talaga yung nag-ano, sir? Yes, sir. Umiyak yung misis ko. So ako, sir, yung weakness ko, pamilya. Pamilya ko lahat talaga. Lahat naman kayo? Actually, lahat tayo. Yes, sir. Pamilya talaga, sir. Kaya nga ako, sir, sabi nila, uy, Pad, ikaw lang yung, isa lang yung asawa mo, hindi ka nang bababae, ah. Ko, weakness ko kasi, sir, yung gusto ko, ayokong maranasan ng anak ko kung ano yung naranasan ko. Yun, kaya gusto ko makapagtapos sila, pamuhay sila ng maayos. Yun lang ang pinaka-goal ko, sir. Kaya nung sa training, pagdating doon, actually, nakauwi ako ng Zamboanga, sir, eh. Pero mag-awol ka na, ha? Mag-awol na ako, sir. Mag-awol na talaga ako. Kasi hindi ko na talaga kaya, sir, eh. Hindi ko, wala na talaga. Yun na lang pumapasok sa isip ko. Ngayon, tinawagan ko si boss ko, si Major Malocon, pati si Esto namin. Sir, uwi na ako. Putangin na nag-iisang kota ka ng brigade. Mag-awol ka? Sayang, ah. Hindi ko naman kaya, eh. Ang hirap pala ng training. Hindi, kaya mo yan. Yung takbo kasi, sir, dyan ako pinakamahina sa takbo. Kasi sumasakit yung ano ko, sir. May sakit kasi ako sa ano ko, pero parang hindi na pa-find out sa medical, eh. Na may sakit ka sa... Yung sa heart ko, sir. Muntik na, actually sa ESG ako, sir, muntik na ako mamatay ng dahil doon. Pagdating doon, sir, pati si Sir Gobway, sabi niya, ayaw mo na talagang magsundalo. Sabi ko, ayoko na, sir. Good na ako. Alam mo bang patay na si Sir Gobway? Yes, sir. Yes. Dati ko siyang squad leader sa PMA. Kaya bait yun, sir. Ano rin ako. Nung may message na sa akin, sir, tangina, isang general to. Tapos yung tumatawag sa akin, mga major. Tapos sabi ko, pati asawa ko, ganun.
Ang sama ko namang tao. Ako na yung tinutulungan. Papahiya ko pa sila. Ngayon, sir, ang ginawa ko, pati yung uncle ko, si District Engineer, Bensali, sabi niya, pamangkin, ano tong sinabi ng mga sundalo sa akin na umalis ka daw, tumakas ka. Ano, huwag mong sayangin yung kabuhayan na gaganda sa, yung magbibigay ng, yung kalayaan sa pamilya mo. Yung gaganda ang buhay mo. Kung yun nga, kasi pagbalik ako, magiging abusaya pa ko ulit, masisira ng pamilya ko. So, magkakapaglayo na naman kami ng mga anak ko, tapos papatay lang ako ng mga, politiko, ganun. Sabi niya, sige, balik ako dun. So, bumalik ako, sir. Pero pagbalik ko, sir, yung dating treatment sa akin na sobra, kumbaga, nagiging slight na lang din. Nako, may favoritism pala sa'yo, gano'n. Parang ganun yung nangyari. Pero, hindi pa rin, sir, nahirapan pa rin kahit ako. Kahit naman ginanon ng kaunti, hininaan ko, mahirap. Sabi ko, wala. Pero, alam mo, sir, yung pumasok na lang sa isip ko, i-grab ko na lang to. Kayanin ko na lang, bahala na. Ayun, sir, sa awa ng Diyos, nagka-graduate nga rin. Pero, ako, sir, na retake. Nadagdagan ng 6 months. Ganun ba? Pero sa CS, sir, graduate ako. Yung INPOC, pagka-graduate na sana kami ng INPOC, sir, mga 1 week na lang, na sir, nahulog ako papunta sa next class. Di ba, may sweldo naman na. Di ba, may sweldo naman. May serial number na nga kami ng training, sir. Pero, yun, so, sir. anong kasiyahan mo ngayon na, ngayon, private pa yung mo, ayaw mo pa nga sabihin na PFC ka pero someday magiging yes, sir. Master Sergeant ka na... Actually, sir, yung naging pangarap ko ngayon, sir, matapos ko talaga yung kung hanggang saan yung pagiging sundalo ko, sir. Maabot ko yung retirement. Sana sabi ko. Yun yung goal mo na ngayon. Yun yung goal ko ngayon, sir. Pero marami lang kasi, sir, sa mga gawain ng tropa, yung iba, kasi yung sa kasanayan ko, sir, yung trabaho ng sundalo. Yung iba kasi, sir, pinipilit ko na yung sarili ko na yun talaga ang gawin ko kasi yun ang sundalo. Bilang isang sundalo, dapat gawin ko to. Kaya kung ano man yung nasa isip ko, sir, ini-etsepwera ko na yun, yung pinopokus ko na yung pagiging sundalo. Pero di ko pa rin maiwasan, sir, na may mga pa rin yung mga istorya na hindi naman totoo. Sabi nila, si Pahad gumagawa ng ganito, kumukuha ng reward money, pumapatay ng which is, wala yun, sir. Hindi ko inano yun, kasi pamilya ko talaga yung inisip ko. So, ang dulo pa rin ng buhay mo, pamilya na maligaya, no? Yes, sir. Yun talaga. Ang pinaka gusto ko lang din kasi, sir, noon pa man din, kaya kami nagsurrender, kasi yung usapan namin, para mabuo yung pamilya namin, makasama namin ang pamilya. Yung gusto ko kasi dun, sir, makapiling ko yung pamilya ko na nandyan sila, nandyan ako. Yun. Kaya nung time na yun, sir, yung pamilya ko, nakapasok sa brigade, dun kami. Kasama ang pamilya, kahit nasabihin natin na hindi pwede. Kasi may consideration na sa akin na nangyari. Nandun na yung pamilya ko. Kasi nga, ganun yung hindi rin ako pwedeng pabayaan dito kasi nga maraming rido, maraming galit, mga dating ASG. Kaya baka kung mapano ako dito. Yun ang laking pasasalamat ko talaga sa sundalo, sir. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako pinapabayaan. Lalo na, naging sundalo na rin ako. Yun. Maraming salamat.